Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Socapco, guro sa Araling Panlipunan 9. So, ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa konsepto ng demand at supply. Tapos ng ating aralin, inaasahan na ipapaliwanag mo ang konsepto ng demand, natutukoy ang mga salik na nakakaapekto sa demand at nasusuri ang epekto ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. So una, ano nga ba ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami o bilang ng uri ng mga produkto o serbisyong nakatutugon sa gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. So, kumbaga, ang demand, so ito yung dami ng mga kayang bilhin ng mga consumer. So, ito yung mga kailangan nilang bagay na kailangan nilang bilhin. So, pag marami ang bagay na kailangan nilang bilhin or pag maraming produkto silang kailangan na bilhin, so mataas ang demand. So, kumbaga, ang isang produkto ay marami ang bumibili or mabilis maubos ang isang produkto, ibig sabihin, mataas ang demand. So, kapag naman ang isang produkto ay hindi agad nauubos o wala masyadong bumibili, ibig sabihin, kokonti lang ang tao na may kailangan sa ganong produkto. So, ito, mababa ang demand na ito. So, kumbaga, sa madaling salita, ang demand, ito yung dami ng mga produkto na kailangan at kayang bilhin ng mga mamamayan. Batas ng demand. Ayon sa batas na ito, mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded o hinihinging dami ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin, at kapag bumaba ang presyo, tataas ang dami ng gusto at kayang bilhin. So, ceteris paribus. So, kumbaga, dito, pag tumaas ang presyo, so, syempre, pag nagtaas ang presyo, magiging maliit ang purchasing power ng mga consumer. So, kumbaga, malilimitahan sila na bumili ng isang produkto kasi nagmahal ang presyo. Especially pag tight lang or maliit lang ang budget ng isang consumer. So, mas malilimitahan talaga siya na bumili. So, kumbaga, mababawasan yung demand niya kasi mahal na yung presyo, hindi niya na kinakaya. So, pag tumaas ang presyo. So, pag tumaas ang presyo, liliit ang demand. While naman, kapag bumaba ang presyo, let's say, so dito pag bumaba ang presyo, lumalaki ang purchasing power ng mga consumer. Ibig sabihin, mababa ang presyo, mas abot kaya nila ang isang produkto. So, ang tendency nito, so, bumibili sila ng marami kasi mura ang presyo. Kaya nga, so, kumbaga, afford na nila yung product kasi bumaba ang presyo. Kaya, tumataas ang demand. Ang salitang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto dito. So naniniwala siya na tanging ang presyo lang ang nakakaapekto kasi nga kapag gumalaw ang presyo, naapektuhan nito ang dami ng demand ng isang produkto. So, halimbawa nga kanina, sinabi ko kanina na pag mataas ang presyo, so bumababa ang demand kasi lumiliit ang purchasing power ng mga
consumer kasi nagmamahal siya. So kumbaga, pag limited lang ang budget mo, so hindi mo na talaga bibilhin yung isang item kasi nagmahal na siya. So malaki epekto dito is yung presyo. While naman pag tumaas ang demand ng isang produkto, so meaning tumataas ang demand ng isang produkto kapag mura siya. Kasi mura siya, afford na siya ng mga tao. So kaya tumataas ang demand. So sa ceteris paribus, naniniwala siya na ang presyo lamang ang nakakaapekto sa demand ng isang produkto. Ang substitution effect at income effect ay ang dalawang konsepto na nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan ang presyo at demand. Sa substitution effect, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mamimili ay hahanap ng mas murang produkto maipapalit dito. So kumbaga, pag hindi mo na afford ang isang produkto, ang ginagawa ng mga consumer is bibili siya ng isang produkto na magbibigay din sa kanya ng same satisfaction. So, mas mura siya, but may bibigay din naman ito yung same satisfaction na hinahanap mo. So, kumbaga, pwede naman siyang ipamalit kasi mas mura siya. And yun lang yung afford niya. So, kumbaga, hahanap siya ng produkto na kapalit ng produkto na kailangan niya, yung mas afford niya. Kaya nga tinatawag siya na substitution effect. So, pipili siya ng pamalit. So, halimbawa, ikaw ay nagko-commute. So, hirap na hirap ka mag-commute. So, balak mong bumili ng isang kotse. So, ang kotse, so napakamahal ng kotse. Maabot yan ng 500,000 pataas. So, kumbaga, hindi mo afford kasi masyadong mahal. So, instead, ang gagawin mo para mas makatipid ka, instead na bumili ka ng kotse para pang service mo kasi lagi kang umaalis, bibili ka na lang ng motor. So, ito, same satisfaction lang din naman. So, maihahatid ka na rin naman from point A to point B. Although hindi siya ganun may bibigay ng convenience, so wala kasing bubong, but still, maihahatid ka pa rin ito from point A to point B. So, kaya pa rin niyang ibigay yung same na service na kayang ibigay ng kotse. And at the same time, mas mura ito. So, sunod, meron naman tayong tinatawag na income effect. So, samantala, sa income effect, kapag mababa ang presyo ng produkto, mas nagiging malaki ang kakayahan ng kita ng mamimili na makabili ng isang produkto. So, syempre, pag bumaba ang presyo ng isang produkto, so, yung dami ng kaya nating bilhin ay nakadepende kung gaano kalaki yung income na meron tayo. So, kung malaki ang income natin at mura ang produkto, marami tayong mabibiling produkto na kailangan natin. So, yung pag-purchase natin ng isang produkto, nakadepende din kung gaano kalaki ang income na meron tayo. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Ang demand schedule, demand curve, at demand function. Demand schedule. Ang demand schedule ay tumutukoy sa talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo ng isang partikular na produkto. So ang demand schedule, ito ay isang talaan, no? So dito nakalagay yung presyo ng bawat produkto at yung quantity demanded na kayang bilhin sa ganong presyo, yung kayang bilhin. So dito, ito yung talaan para ma-estima ng isang consumer kung gaano karami yung kaya niyang bilhin sa gantong presyo at kung afford niya ba ang isang produkto. Halimbawa, sa demand schedule, dito sa talaan makikita ang halimbawa na kapag ang tinapay ay may presyong 2 piso, ang mamimili ay makakabili
ng 40 peraso. So, ito yung presyo, yung 2. So, sa tapat nun, ang dami ng kanyang kayang mabili sa 2 pesos, ang quantity na kaya niya mabili ay 40 na peraso. Ang mamimili ay makakabili ng 40 peraso. At kung sakali namang ang presyo ng tinapay ay nagkakahalaga ng 5 piso, ang mamimili ay makakabili ng 10 piraso. So pag 5 pesos ang presyo ng isang tinapay, so ang kayang bilhin ng mga mamimili ay 10 piraso. Demand curve. Ang demand curve ay isang graph na nagpapakita ng iba't ibang kombinasyon ng mga presyo